ngayon ang isang assessment tool na maaari natin gamitin upang malaman ang kalakasan at kahinaan ng ating mga mag-aaral. At hindi lamang yan, maaari din natin itong gamitin upang mapasaya ang ating mga mag-aaral, gayon din ang daloy ng ating pagtatalakay. Ako nga pala si Binibini Joanza Camille, ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayo? Kung gayon, halina't makinig at matuto. Kaya ngayon, tuturuan ko po kayong gumawa ng isang estratehiya na maaaring gamitin ito sa pagtuturo. So itong estratehiya na ito ay pinamagatang Rampanalo. So nakalagay po siya sa PowerPoint, no? So ang purpose po nitong Rampanalo ay para gawing mas masaya or mas buhay ang ating talakayan sa loob ng klase. Maganda itong gamitin sa pagbibigay ng mga activity sa ating mag-aaral. So pinamagatan itong Rampanalo. Ano nga ba yung Rampanalo? So ang Rampanalo ay may pagpipilian ng klase ng Rampanalo o Rampalit. Okay, so tuturuan ko mamaya kayo kung paano ang transition sa paglalagay ng bawat slide. Okay, so una, paano nga ba natin ito lalaruin? So ang panuto nito na nakalagay ay ang klase ay mapapangkat sa dalawa. So depende sa guro kung ilang pangkat ang gusto niya, pero mas mainam siguro na gagamitin natin ang dalawang pangkat dahil meron silang pagpipilian na Rampanalo o Rampalit. Magpataasan sila ng score dito mamaya or puntos, no? Okay, pangalawa ay pumili ng titik para sa katanungan. So meron tayong makikitang mga titik dito na kung saan kung sinong grupo mamaya ang sasagot, pipili lang sila ng isang titik at kung anong titik ang mapipili nila, yun po ang mabubuksang katanungan at yun po ang kanilang sasagutan. Okay. Pagkatapos pumili ng isang grupo ng titik at nasagutan nila ito, kailangan nilang gawin ito. Pumili kung Rampanalo o Rampalit. Kapag pinili ng grupo ang Rampanalo, ibig pong sabihin nais nilang kunin ang puntos sa susunod na kahon, yung mabubuksan nilang kahon. At kapag pinili naman nila ang Rampalit, ibig pong sabihin ang puntos ay nais nilang ipasa sa kalaban nilang pangkat. So, ang pangkat na may pinakamaraming puntos ang hihiranging panalo. Okay? Pero dapat tandaan, mag-iingat po sa pagpili. Dahil kahit po tama ang sagot mo, kung ang nabuksan mong kahon, lalo na kapag panalo ang pinili o Rampalit, ay nakadepende sa susunod na kahon. Kaya maganda ito, nakakaengganyo, no? Kasi hindi nila alam kung ano yung lalabas na puntos sa mabubuksang kahon. Dahil ang puntos sa kahon ay maaaring gawing mataas o mababa ang iyong puntos. So, nakadepende po sa susunod na box or kahon na lalabas. Maaari niya itong dagdagan, mababawasan, mag-divide, or mamumultiply. So, nakadepende po sa surprise ng bawat kahon. Okay? So, handa na po ba mga kaguro? Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano ang proseso sa pag-edit ng ating slides. Okay, meron na po akong natapos dito na PowerPoint. Kaya ngayon tuturuan ko na lang po kayo sa transition at pag-i-edit kung paano ko po ito ginawa. Ayan. So napapansin nyo, mas nakarami po yung slides. Ganyan po dapat, mahaba po dapat ang ating pasensya sa paggawa para lang mapasaya natin ang ating mga mag-aaral. Kaya sabi natin kanina, may dalawang pangkat sa isang klase. So, kaya yan, gumawa na tayo ng isang slides na handa na ba ang mga mag-aaral sa ating gagawin. So, tiyak na handang-handa ng ating mga mag-aaral dahil natalakay na natin kanina kung ano yung dapat nilang gawin o kung paano ito lalaroin. So, sabi natin kanina, mapapangkat ang klase sa dalawa. So, nag-download lang po ako ng picture. Yan, ine-edit lang po natin. Nagay ako ng picture ng pangkat 1 at pangkat 2. Okay, so dyan po, ito po, insert text ko lang po yan. Insert text ko lang po yan, no? So, pag ganun din po sa pangkat 2. Okay, so dito po sa nagawa ko, yan. So, sa akin po kasi, kapuguro, ang ginawa ko, bawat isang grupo, bawat play ng isang grupo, dalawang tanong po ang kanilang sasagutin. Okay, so yan po, halimbawa, ito. At pinay po natin yan, ganyan po siya. So, una sa akin, ang unang pipili ng titik ay ang pangkat 1.
Okay? So, kapag in-enter ko yan, halimbawa, ang napili nila ay letter H. Paano ko nga ba nilagay yung pabilog sa letter H? So, hinulaan ko muna kung ano yung gusto ng grupo natin. Okay? So, yan po, no? Ang gagawin lang po ay ganito. Yan. Halimbawa, insert mo yan, i-copy mo muna, then ilagay sa baba niya ang control V. Tanggalin na natin si pangkat 2. Okay? Kasi ang sasagot muna ay ang unang pangkat. Halimbawa, ang napili kanina ng pangkat ko ay letter 8. So, mag-insert lang po tayo ng circle na shape. Yan. So, dapat po maging matyaga lang po tayo sa pag-insert kasi dito po nabubuhayan ang ating mga mag-aaral. So, halimbawa, ito po yung napili nila, no? Yan. Then, gagawin po natin, i-transparent lang po natin yung shape fill ng ating napili. So, ng color. Then, ginawa ko kanina na kulay dilaw. Yung kulay ng bilog. So, para mas makita po, mas patabain natin yung linya ng bilog. O halimbawa, yan po, no? So, pagkatapos yan, yan po. Lagyan natin yan ng transition. So, kapag transition, yung buong slide po ang malalagyan ng transition. So, pipili lang po tayo dito kung ano yung gusto natin. So, yan. O, napapansin po natin na wala pa pong lumalabas na yung pabilog kanina. Kaya, ang next na gagawin natin, yan, i-click naman natin yung ginawa nating bilog. Punta tayo sa animation. Basta tandaan ang pagkakaiba ng transition at animation. Kapag sinabi natin transition, yung buong slide. Kapag animation, yung nilalaman po ng slide. Halimbawa, itong pabilog. Yan. Ang pipiliin kong effect nito or animation nito ay wheel. Ganyan po. So, nakadepende po. Nandito din po yung duration kung gaano katagal o kabilis yung gusto natin. So, yan po, no? Yan. Halimbawa, pipili natin. O, yan. O, kapag mag-next po yan, yan. So, pipili na ngayon ang pangkat 1. Halimbawa, ang napili nila ay ang letter H. Yan. So, yan yung pinili nila, letter H. So, kapag mag-enter na tayo, dyan na po papasok ang unang katanungan. Okay. So, halimbawa, ang katanungan po ay dito natin ilalagay. So, nakadepende po kung ano yung topic natin sa araw na iyan. Okay. So, halimbawa, ang topic natin ay tungkol sa pangalan. So, kanina, ang ginawa ko sa pangalan ay nag-encode lang po ako dito ng tanong. Halimbawa, ito ay salita o bahagi ng pangusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. So, unang katanungan pa lang naman po, kaya ang ginawa ko munang madali, no? So, nagkaroon muna sila ng pagpipilian na letter A, B, and C. Depende na po yan sa diskarte ng guro. Okay. So, ang ginawa ko po, nag-input lang po ako ng tanong dito. Tapos, nag-input din ako ng choices. Yan, mag-input lang po tayo. Like, for example, edit natin yan. Halimbawa, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Control A lang natin, paliitin natin yung sulat. Yan. Ganito, pwede natin palitan ito. So, mag-insert lang po tayo. Sa akin po, mag-insert tayo ng text box. Halimbawa, yan. Letter A. So, ano nga ba yung mga pwede natin pagpilian? Halimbawa, sinabi natin, pang-abay, letter B. Pangalan, letter C. Pang-tiwa. Palatiin lang po natin, no? Control A natin, palatihin po natin para readable sa mga mag-aaral. Kahit nasa likod sila, makikita po nila itong slides natin. Yan po. Pagkatapos, kapag nakapili na po ang unang pangkat, halimbawa, ang sagot nila ay pangalan. I-copy-paste natin dyan, then ilalagay natin ang tamang sagot dito. So, paano nga ba natin ilalagay yung tamang sagot? Ang sa akin po, gumawa po ako, mag-insert tayo dito ng shape. Okay, so depende po. Mas maganda po kapag yung oval. I-paste naman natin. Then, gawang transparent. Yan po, no? Kaya, next, pagtapos na po yan, halimbawa, lagyan natin yan ng transition. Ito pong transition at gagamitin natin. Halimbawa, yung box na yan. Then, diba sabi natin kanina, kapag transition, buong slides ang may edit. Magkakaroon ng effect. Ngayon naman, bigyan natin ng effect itong tanong. Which is, kapag nasa loob ng slides, sa animation po tayo pupunta. Like, for example, yan. Ganyan po. So, kapag gusto nyo mabagal or mabilis, dito po mag-adjust po tayo sa duration, no? Diba, ganyan. Then, susunod na may effect, lagyan natin ito. Yan. Yan po, no? Medyo mabilis, medyo bagalan natin ng kaunti.
Okay, so let's play. Bawa, pumasok na ang katanungan sa unang pangkat. Ito natin at ito yung kailangan nilang sagutin. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Letter A, pang-abay. Letter B, pang-ngalan. Letter C, pandiwa. So, mamimili dyan yung unang pangkat. So, halimbawa, ang napili nila ay pangalan. Ito, pangalan. So, kapag tamang sagot nila, at dito natin ilalagay yung tamang sagot. So, kinapipis lang po natin yung nasa taas ng slide, ilalagay natin sa baba. Then, ang paglagay po, like for example, yung sound effect naman po, ilalagay natin yung tamang sagot. So, punta po tayo sa transition. Meron tayong makikitang sounds dito. Mayroon din tayong pagpipilian. Halimbawa, ito, at close. Yan. So, depende po sa tagal din, speed. Halimbawa, i-delay natin. Nandiyan natin. Ito po yung tamang sagot, ano? Yan. Ganyan po. Diyan po nila makikita na tama po. Ito po yung tamang sagot. Okay, so nakasagot na ang unang pangkat. Papasok na slide ay ito na yung tinatawag nating rampanalo o rampalit. So yung sumagot po kanina na pangkat, pipili lang po sila sa rampanalo o rampalit. Halimbawa, kapag sabi natin kanina, kung pinili nila ang rampanalo, mapapasa kanila ang puntos kung ano man yung mabubuksan nilang kahon. Kung rampalit naman, yung kahon na papasok or mabubuksan ay mapupunta sa kalaban. Halimbawa, ang pinili nila is rampanalo. Pwede din naman natin, sabihin natin, wala lang natin na ang pinili nila ay rampanalo. Yan. Ano lang din po ang gawin natin. Yung ginawa natin kanina, nag-insert tayo. Yan. Pero kapag actual po, kahit wala na po itong halimbawa na binibilugan natin. Kasi kapag actual po, on the spot naman po, napipili yung mga bata natin. Kaya okay lang kahit huwag na natin lagyan ng bilog yung rampanalo o rampalit kasi verbal naman po tong activity na to, no? So, halimbawa, yan po. Yan. O, rampanalo ang napili nila. Kapag i-next po natin itong slides, may papasok na slide na depende po sa kahon. Like, for example, ang nilagay natin ay yan po. Okay, so, ang halimbawa, ang napili ng unang pangkat ay rampanalo at ang nabuksan nilang kahon ay plus 500. Automatic po, meron na silang puntos na 500. So, naintindihan po? So, depende po sa inyo yan. Mag-insert lang po tayo. Kapag gusto niyo naman ng hindi agad-agad nagkaroon ng puntos na mataas, pwede naman. Yan, copy-paste na natin. Yan lang po. Yan tayo nabubuhay sa pag-edit, copy-paste lang po. So, pwede natin i-edit pa rin yan ng kung gusto nyo lang ng plus 10. Yan. Paano po yung effect? O, yung tinuro ko sa inyo kanina, transition, animation, kapag yung sounds po, nasa loob po siya ng transition. Halimbawa, yan. O, kapag gusto mo is yung depende po kung gusto nyo yan. Kapag maliit naman po, yun yung napili natin yung voltage. Kapag pababa yung small niya. Pero kapag pataas, pero upload. Yan po. So, depende po sa mapipili natin, no? Kaya, kahit ilan pong katanungan, pwede lang po. Depende po kung ilang letra ang nasa text. Okay, next. Kapag next naman, ipasok ulit natin, nasagutan na nila, automatic na may puntos na ang unang pangkat. Meron na silang 500 na puntos. So, yan. So, next po is, in-insert ulit natin yung titik. Okay. So, halimbawa lang po, yung H kanina, i-reread na natin. Kasi, yan po yung napili kanina. Pangalawa, di ba, sabi ko kanina, bawat isang pangkat, tigda-dalawa nilang tanong. So, halimbawa, ang napili ulit ng pangkat 1 ay letter S. Yan. Ganun pa rin po, mag-insert lang po or di kaya i-copy yan, then Ctrl V, yan. O, pupunta, halimbawa ganyan. Pero kapag sabi ko nga po, kapag on the spot na nandiyan na tayo sa loob ng klase, hindi na po kailangan to. Ang kailangan po natin yung pagkakasunod-sunod ng ating slides. Halimbawa, yan. Insert lang po natin yung mga slides na unang nagawa. Okay. Kapag nakapili sila, halimbawa, ang napili nila ay letter S. Kapag papasok na naman yung next slide. So, kapag in-next po natin yan, gagawa ulit tayo ng katanungan para sa unang pangkat. Okay. So, halimbawa, ang tanong ko na susunod ay, ang mga nasa larawan ay tumutukoy sa ngalan na. So, mag-isip tayo kung ano yung mga larawan nilalagay natin tungkol pa sa tao, tungkol pa sa bagay, hayop, lugar, o pangyayari. So, next, halimbawa, ang tamang sagot, ilalagay natin tamang sagot na ito ay tungkol sa mga tao. Okay. So, next, papasok ulit yung slide. Ipapasok ulit natin, insert natin ang rampanalo ba o rampalit. Okay.
So, halimbawa, ito, pipili ulit ang unang pangkat, rampanalo ba o rampalit? Halimbawa, ang pinili ulit nila ay rampanalo, no? So, hindi na natin alam kung ano ang susunod. So, mag-insert lang tayo ng ano na naman yung gusto natin, tataas kaya yung score. So, dati na po tayo maglagay ng mga puntos sa pasurpresang puntos, no? Dati na tayo mag-insert sa mga slides, sa mga sumusunod na slide kung ano yung makukuha nilang puntos. So, ayan po. Halimbawa, kanina nakakuha sila ng 500 pero ang nabuksan nila ay 100. So, yan po, no? So, yung 500 na unang nakuha nila, kasi nagrampanalo ulit sila, pero napasa kanila ang 100, may nasa 100. Kaya, ang score na lang nila ay 400. Yan po. Yan po sila maiinggan nyo yung lalabas na puntos. Okay? So, halimbawa, bibigyan natin yan. Ganun lang po ang gagawin natin. Yan. Yung katanungan dyan, halimbawa, yung time natin, ang sumusunod na larawan ay nalaman bla. Ayan. Tapos yan, mag-insert lang po tayo ng mga picture dito, no? Tayong ginawa ko kanina. Ayan. Then pagkatapos, like for example, tama sila, naglagay na tayo dyan ng picture. Ito, halimbawa yan. Mamimili na sila ng panalo o rampalit. Ayan, gagawa na dito tayo ng pasurpresang puntos. Minus 100, depende po siguro kung anong gusto niya. Ayan po. Ganyan lang po kadali. Hanggang sa paulit-ulit lang po. Next, tapos na po ang unang pangkat sa pagsasagot, pangalawang pangkat naman po. So, halimbawa, insert ulit natin ito. Nalagay ulit natin doon sa tapos ng score. Ayan. Ganyan lang po. Then, mag-refresh sa kanila yan kung ano yung gusto nilang pitik. Yan po. So, dati, kapag on the spot naman po, dati na lang natin isulat sa pisara kung anong mga letra na ang kanilang napili. Okay? So, ulitin ko po ha. Kapag ano po yung mga letra napili ng bawat pangkat, isulat na natin sa pisara nang sa ganun po, alam na natin yung mga letra na hindi na dapat nilang piliin pa. Okay? Next. Yan. Kapag susunod na po na pangkat ang sasagot, hanapin ulit po natin yung slide ng may mga letra. I-paste ulit po natin, no? So, halimbawa, kapag wala pa yan, hanapin lang po natin sa taas yung mga titik na pagpipilian ng pangkat na sasagot. Insert lang po natin kung saan tayo nag-end. Yan. Kung tayo nag-end. Then pagkatapos, dati na lang po natin isulat kung ano po yung mga titik na napili ng bawat pangkat. Nang sa ganun po kapag susunod naman na pangkat ay pipili na, alam na po nila kung ano yung mga letra na hindi na dapat nila piliin. Halimbawa, natapos na si H, natapos na si S. Halimbawa, ang pinili naman ng pangkat 2 ay letter A. Okay, so kapag i-click na natin yan, mag-enter slide tayo, automatic na naman dapat nakalagay na naman tayo na susunod na katanungan. Ayan, lalagay lang po tayo ng mga katanungan dyan, no? So, pagkatapos, na-insert na natin ang mga katanungan, mga pagpipilian, or mga larawan. Okay? So, papasok na naman yung pagpili naman ngayon ng pangalawang pangkat. Pipiliin ba nila yung panalo o rampalit? Halimbawa, ang napili nila ay rampalit. Okay? At hindi nila inaasahan na yung susunod pala na ginawa natin slide ay may mataas na puntos. Ibig pong sabihin, yung puntos na plus 1,000 ay mapupunta sa kanilang kalaban kasi po ang pinili nila ay rampalit. So, kahit po tama ang sagot nila kung ang napili nila sa rampanalo o rampalit ay may magandang or mataas na puntos, ay dyan po nakabase ang kanilang score. Halimbawa, ang pangkat 2, ang napili kanina nila ay rampalit. Ibig sabihin, ang puntos na mabubuksan nila or kahon na mabubuksan nila, yung puntos na iyan ay mapupunta po sa unang pangkat. So, depende naman po kung halimbawa ito, lagi nang may puntos yung kalaban nila. Halimbawa, ilagay natin ang times 2. Times 2. Ibig sabihin, kapag rampalit ang pinili nila, mapapa-times 2 ang score or puntos ng kanilang kalaban. Ganun po. And next, magsusulat lang po tayo sa blackboard kung ano yung mga i-update natin, i-add natin, i-minus, i-times, i-divide na natin dati sa blackboard yung kanilang mga puntos. Para sa ganun, alam nila kung sino sa kanilang grupo ang laman na. Okay? So next, i-copy-paste ulit po natin yung mga titik. Then ilalagay sa susunod. Ganun po, paulit-ulit lang po hanggang sa maubos po ang titik, no? Hanggang sa maubos po ang titik. Yan. Halimbawa, yan.
O, tanggalin na po natin yan. Basta kapag on the spot po, ilagay na natin sa blackboard. Magsulat na lang po tayo sa pisara kung ano yung mga letrang napili, ilan na ang puntos ng bawat pangkat. Nang sa ganun po, alam nila kung sino na ang may pinakamataas na puntos. Yan po, no? Ganun pa rin po yung proseso. Paulit-ulit lang po natin ika-copy paste at depende po sa guro kung ilan po ang ilalagay niyang mga puntos sa bawat kahon na mabubuksan nila, kung mapipili ba nila ang rampanalo o rampalit. Basta yun po ang patakaran natin. Kapag rampanalo, mapupunta sa pangkat yung puntos, pero kapag rampanit ang pinili, mapupunta sa kalaban yung puntos. Depende na naman kung ano yung lalabas na puntos. Maaaring tataas yung puntos nila, magtataas yung puntos, mama-minus, mata-times, or madi-divide yung kanilang puntos. Yan po hanggang sa dulo. Basta pakatatandaan po, sulat na natin sa pisara yung mga titik na tapos nang napili at kung ilan yung puntos na ng bawat pangkat. Yan. Mag-insert lang po tayo ng mga katanungan. Okay, so yun lamang po at ipapakita ko na sa inyo yung ginawa kong PowerPoint, no? Para makita po natin kung ano yung magandang dulot nito sa pagtuturo natin sa loob ng klase at kung ano ba yung ligaya or saya na ibibigay natin sa ating mag-aaral. Nagiging masaya sila sa pag-aaral, hindi nila namamalayan yung hirap ng mga katanungan nilang sinasagot dahil sila ay tiyak na mapapasaya dito sa mga pinipili nilang titik at lumalabas na sorpresang puntos. Okay? Kung sila ba ay rampanalo o magrarampalit. Kaya matetense ang ating mga mag-aaral sa pagpili ng kanilang sagot. Okay, dahil hindi nila alam kung ano yung sorpresang mabubuksan nila. Kung ito ba ay tataas, mag-divide ba ang score nila, mamamainasan ba o mababawasan. Okay, so yun lang po. Hanggat sa matapos natin, kapag nailagay na natin, hanggat sa nakita po natin kung sino ang panalo. Basta hanggang sa maubos po natin ang mga letra na pagpipilian. So, yun lamang po. Maraming salamat at atin na pong panoorin ang nagawa nating PowerPoint or strategiya. Naway nakatulong po ako sa inyo mga kapwa-guro at naway magagamit niyo din po itong strategiya na ito sa inyong pagtuturo. Okay? Muli, maraming salamat po.
Ang nanalo ay pangkat 2! Congratulations!